Okay, so magandang araw sa inyo lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. So today yung gagawin po natin ngayon is mag-install po tayo ngayon dito ng isolator switch at saka switch ng ating aircon unit dito sa ating room. Ngayon napapakita ko muna sa inyo mga master yung ating gagawin at saka yung mga materyales na gagawin. Okay, so samahan nyo natin tara. Alright mga master, bali binuksan ko muna yung ating funnel dito kasi magwa-wire fooling po tayo para sa ating power supply ng ating split type na aircon at saka yung condenser sa taas. So, ito guys yung ating lalagyan ng ating supply. So, ito yung room sa baba. So, bali dito, last time is binutas ko na yung ating walling. So, nagkabang tayo ito ng ating tres na PVC para po rin sa lalusutan ng ating gas pipe para po sa ating split type na aircon. So, dito, regarding sa ating client, so nagpalagay siya rito ng switch. Okay, so lalagyan po natin ng switch yung ating split type na aircon. Bukod pa guys yung ating isolator switch sa itaas. So bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo yung maging wiring diagram natin para masundan ninyo. Okay? So ito mga master yung ating wiring diagram. Okay. So simula rito sa ating circuit breaker na MCB. So dito po yon, dito po natin siya itatap sa mismong ating funnel. So meron tayong separate na circuit breaker para sa ating split type na aircon. Okay. So, yung MCB natin, so 30 amperes yung gagamitin natin dito ng circuit breaker. And then yung ating power supply, na galing sa ating breaker, yung ating line 1 at line 2. Ayan. Line 1 at line 2. Tsaka yung ating grounding conductors. So, may ground tayo nakatampo rito sa ating panel. So, which is ito yun. Ayan. So, ito guys yun, mga master. Okay. So, simula rin sa ating circuit breaker. So, yung ating linya na line 1, so papasok siya rito sa ating switch. Ayan. Bale, single pole lang po yung gagamitin natin dito nga switch. So, hindi po two pole. Bale, ibig sabihin, yung isang linya lang po yung ipuputulin natin. So, dito, isa line to yung pinutol natin. Ayan. So, wala naman tayong problema. Katalig dito ang putulin natin. Kuha ng parehas naman po may supply ng 110 volts. Okay. So, kasi, ang ginagawa po natin dito sa Meralco, line 1, line 2, tsaka isang grounding conductors. Which yung isang linya natin dito is meron po tayong 110 volts. Okay. So, yung line 1 natin is dire-diretso lang dito. So, tumpok na agad siya rito sa ating isolator switch. Or yung, sa iba, yung ginagamit natin iba rito is NEMA 3R. So, yung line 2 natin, from circuit breaker, so dadaan po yung supply natin dito, circuit breaker. And then pagdating dito sa ating single switch, so ikakat ko lang po isang linya rito. Okay. Kumbaga, yung ating isang linya, isa pinutol ko para pag inop yung ating switch, isa walang dadali na kuryente. Ibig sabihin, isa patay po yung ating split type na aircon. Okay, so putol siya, and then diretso siya rito sa ating isolator switch. Okay, so itatap natin sa ibabaw na terminal. Okay, then sa ilalim, ayan. So susupply na po natin dito yung ating condenser para po sa outdoor unit natin. So dito na po manggagaling sa ating isolator switch. And then yung ating supply ng ating split type na aircon, which is ito, ayan. So sa ilalim lang di siya kumuha ng ating supply. So yung ibang split type na aircon kasi pwede naman natin siyang lagyan ng plug sa loob. So, ang ginawa na kasi natin is wala na tayong tawag dito, outlet para sa aircon unit ng ating split type para mas malinis siyang ating NAN. So, mangyayari dito, lang yung supply ng ating split type at saka ng ating condenser para sa labas, yung outdoor unit natin, is dito na po tayo kukuha ng supply para sa isolator switch natin. Okay. And then, yung ating grounding conductor, so, diretso siya dito sa ating isolator switch. And then, yung ating condenser unit, so may ground po yan, at saka yung ating split type isa nakatap po rito sa ating isolator switch natin. Okay, so ito yung ating power cable. And then itong kabila, ito yung ating gas pipe natin. Okay, so para mapag-release ng lamig yung ating split type na aircon sa ating kwarto. Okay, so papakita ko lang sa inyo mga master yung gagamitin nating isolator switch. Ayan. So ito po yung ating isolator switch na tinatawag. So ayan mga master. Buksan natin. So, ito po siya. Ito po yung design niya. Ayan. So, ito yung pagka-install niya. So, pag pinaba nyo, so buhay yung ating aircon unit. Pag tinaas natin, ito nakaupo yung ating unit. So, ganito yung kanyang design ng isolator switch natin. Ngayon, nabubuksan natin ang loob para makita nyo yung loob natin. So, para may idea kayo. So, sa iba, ang ginagamit nila sa outdoor is kalimitan kasi is NEMA 3R. Yung weatherproof cover na
meron siyang atake. Pero it is weatherproof din to, so hindi siya nababasa. Okay, kasi naka-seal naman are. Yan, so yung screw niya are, plastic lang. So, bali ito mga master, isa 20 amperes lang po. Ito, okay. So, kapag gagamitin natin ditong aircon unit sa loob ng ating room sa 1.5 horsepower, so pasok yung ating yung circuit breaker na 20 amperes na isolator switch natin. Okay, so ito yung sa ilalim natin ito ilalagay para sa ating power cable ng supply ng split pipe at saka ng ating condenser. Ayan. So, tatanggalin lang yan. So, kumbaga ito yung ating adapter mga master. Okay. So, ito yung itsura niya. Ayan. So, ito yung ating breaker. Ayan. So, dito guys, nakatap yung ating grounding conductors ng ating supply na galing panel natin. At saka dito rin, tatap dito yung supply para grounding conductors ng ating split pipe at saka ng ating condenser. Okay. Sabi ko kanina, yung ating line 1 line 2. So, dito siya nakatap sa ibabaw. Ayan. So, ito yung terminal niya. Supply ng ating split tsaka condenser. So, dito numbers natin siya itatap sa ilalim. Okay. So, ito ay madali lang to. Bali, ito ay tatanggalin natin. Kakap out lang natin. So, mabilis lang naman to magtanggal. And then pala mga master, yung gagamitin pala natin dito nga wire. So, regarding dito sa ating diagram. So, gagamitin na po natin dito isa 5.5 or number 10. Ayan. So, dalawang G's na wire. And then, tsaka isang 2.0 mm squared na 14 para lang po sa ating grounding conductors. So, bali mag-wire pulling muna tayo. Bali, papahihilahin mo natin dito sa loob ng ating ayan, ng ating panel. So, saglit tayo isipin kasi natin yung ating cable. Ayan. So, dito. Ayan, so inabang ko na rito yung ating natin, wire. So ito mga master, bali yung line 1 natin red, yung line 2 natin sa black, ito yung green natin, yung grounding conductors natin. Ayan, so parang yun tayo malito. So, bali, naglagay tayo rito ng box para puro sa wire pulling natin. So, wala itong so, bali dito isa, wala tayo rito splicing. Kumbaga, itadalaw natin dito yung ating wire. Okay. So, ito natin. Ayan. Lang siya. So, hindi siya sama-sama yung ating paghuhugot ng ating wire kuha ng hindi magkakasya sa ating PVC. So, ligta-ligta lang siya. Boss, may isuyo nga ako. Uhugutin. Uhugutin natin. Uhugutin. Pahugot sa panel. Plies o plies. Yung kaninang inano mo, tinuro. Ha? Yan. Sige yan. Hila.
Ayan, so inuubot natin. Wait lang boss, wait lang. Kapit, wait lang. Wait lang. Hold. Okay, game. Ano? Baba na? Okay na, salamat. Okay, so bali ng ilan na natin dito sa panel. So, dito na mga master yung ating wire. Yan. So, ngayon, sabalik tayo ron. Pakita ko lang sa inyo. So, dito siya sumuot. Yan. Bali mga master, yung ating wire, isa dito muna siya dadaan. Ayan. So, yung ating line 1, ikakat lang natin. So, dito na tayo. Ayan. So, base sa pinakita kong diagram kanina, so, yung isang linya natin dito. Ayan, so, diretso siya sa itaas, kasi nasa taas po yung ating condenser. So, isang linya lang ipuputulin natin dito. So, dito isa line ko, pero line 1 yung ating puputulin dyan. Then, yung ating conductor, isa diretso po siya sa itaas. So, dito natin siya, kasi dito ko siya pinaikot yung tubo niya. Then, napunta rito sa ating switch. Okay. So, dito natin. Swat natin. So, ano siya ng akawad. So, ilagay natin siya dito. So, dadaan muna ng switch yung ating line 1. Ayan. Ngayon, ito naman yung packet ng mga master sa taas. So, kailangan sumatag muna natin. So, natin siya dito.
Taas naman natin mga master. Okay, so nasa taas na. Ito yung lahi natin. Yan. So, lagi sa taas. So, balan dito ano sa taas mga master yung ating condenser. So, doon siya ilalim. So, bali ito mga master, isa wala tayong splicing dito. Tatakluban na lang ito ng ablang cover natin. So, di ko mo siya tatakluban, so wala pa nang masilya. Alright mga master, so bali dito tayo sa taas. Ito yung ating power supply. Ayan, so dito tayo sa gilid kasi dito nakalagay dito yung dito nakalagay yung ating condenser. Ayan. So, yung para sa baba natin. Dito sa kabila, yung para sa taas naman natin. Okay. So, bali bubutasin ko muna yung ating isolator switch kasi para may lusot natin dito yung ating power supply. Okay? So, ito yung ating isolator switch. Ayan. So, dito ko siya bubutasin. And then, gumamit lang ako ito ng holso, pambala. Ayan. So, ingatan natin. So, ito sa butas para di masira yung switch natin. Ayan, so saglit lang siya butasin kasi meron siya rito pattern. Ayan, so cut out. Ayan. So butas na siya. Then puputulan ko na lang yung ating rito. Ayan. So bali katatapos ko lang i-fix dito yung ating isolator switch. Ayan. So nilagyan ko lang siya rito ng black screw, 3, 1, 2, 3. Ayan. So para matibay yung ating isolator switch ito. So picture na naka-level din yung ating pagkakabit dito. Ayan. Ayan, so naka-level siya. Okay? So para di siya patingnan na nakatagilid. So dito na sa ilalim nila itatap yung ating power supply ng ating split type at saka yung ating sa condenser. Okay. So terminate na muna natin siya mga master. So itong green natin, so dito na siya itatap, and then yung ating line 1 at line 2, so dito sa dalawang terminal sa taas po. Okay? So mahirap lang yung ating tawag dito. Ayan. So mahirap lang yung ating position. So try ko pa rin pakita sa inyo. Okay. So yung grounding muna itatap natin.
Hindi. Baba natin. Bali. Hihin natin para kumapit. Ito lang ating siya rito. Yan yung ating line 1, so dito tayo ang tatak. Pabayaran ko na. Sabi mo, ano, pinira niya sila. Pero tumatawa, pinta. Alam ko na ko, hindi ka lang malaking terminal niya. So, doblihin natin para hindi siya mag-loose. Okay, so yung ating line ko naman.
Alright mga master, so naitap po na rito yung ating linya. Yung line 1 natin red, so dito nakatap sa taas, and then yung line 2 natin dito na sa taas. So yung grounding conductors natin dito mga master. Okay, so bali ganyan lang po, and then natatakloban ko na siya muna. Okay. Okay, so takloban ko na siya. So dito ko na rin muna ilalagay yung kanyang connector. At so dito sa loob para hindi makita yung technician. Dito naman sa loob yan. Okay, so lalagyan ko muna siya ng masking tape kasi ito ay masilihan pa para di na siya magdumi. Para di na siya magdumi muna. Okay, so sinigib ko muna siya ng masking tape. Alright mga master, so balik dito tayo sa baba. Kakabit ko na guys yung ating single pole na switch. Ayan. So ito yung ating switch mga master. So single pole lang. So balik ito isa toggle switch mga master. Okay, so dito lang natin siya kakabit. So wala siyang kaha. Ito bang kaha niyan? So, yes, aluminum. So, dito natin siya itatap sa dalawang terminal. Mahalin dito. So, yung ating paano ba rin? Ito yung tap natin, taas. Ito lang naman natin. Wala lang natin sa mahaba. Boss, nasaan ba yung rin, boss? Ha? Ano, boss? Kay Jubid. Ano ka ng Jubid ka? Ano ko, Jojo? Ayan. So, ano nyo lang mga master? Bali, iipit lang natin siya rito. Bukan nyo lang. So, testing. So, sakto lang pala siya. Tigpitan na natin. Yan. Then dito, kabila naman.
Yan. Okay, tira nyo lang. Okay. Okay. So, yan. Bali, kailangan na maigpit yung ating terminal dito so hindi siya magdulus. So, ipipix na natin siya dyan. Okay. So, lagyan ko na lang siya ng cover. I-cover niya. Yeah. Yan. Okay na. So, lagyan ulit natin ng masking tape para hindi siya mapinturahan. Alright mga master, so bali nilagyan ko siya ng masking tape dito. Okay, so pasok kayo rin. Ayan, so ito guys yung ating hinila kanina. Ayan. Hinila natin. So lalagyan ko siya dito ng label para di tayo malito. Tataginin ko muna siya para maging maayos yung ating dressing ng wrap dito. Okay. So bali ito ay so ito yung ECU ground ECU 1. Ground dyan, parang hindi tayo malito. So ganun lang mga master kung paano maglagay ng power supply para sa ating aircon unit. Okay, sa split type. Okay, so yun lang po muna.